Aking mga kababarya, maghudos dili kayo. Untati nyo ang plano nga pagpatay kay Gimo. Hindi siya malay na tao. Mabuti siyang tao. Kilala ko siya. Kilalang kilala. Pakiusap ni Lolo Ruben sa mga tao sa bayan ng Barotac Viejo o tinatawag na Lumang Barotac na isa sa lalawigan ng probinsya sa Iloilo. Sinubukan ng bantog na albularyong matanda na kausapin sa lingwaheng Hiligay noon na kilala rin bilang Ilonggo ang mga taong naroroon. Nang sa gayon ay mas maipaintindi niya sa mga ito ang nais niyang iparating. Isa siya sa kasuot ko nga abyan. Maniwala man kayo sa akin o hindi, hindi siya ang pumapatay sa ating baryo. May iba pang kampo na kadiliman ang naghahasik ng lagim dito sa ating lugar. At susubukan kong hanapin sa abot ng aking makakaya ang mga lintik na halimaw na yon. Nag-usap-usap ang mga ito habang bitbit ang kanya-kanyang mga itak at mga sulo na nagsisilbing liwanag sa madilim na kagubatan na yun. Naniwala naman ang mga residente sa baryo ng Barotac Viejo sa pakiusap ng sikat na albularyo. Di kalaunan, lumabas sa kubo ang kapitan. Yakap-yakap nito si Aling Melba na takot sa maaaring mangyaring nakaamba sa kanilang buhay na mag-asawa. Kung nakikita nyo naman, aking mga kababaryo, kung aswang nga sila, bakit hindi pa sila nagpapalit ng anyo ngayon bilang mga halimaw? Bilog na bilog ang buwan. Oh, yan ba ang aswang na sinasabi nyo na pumapaslang sa inyong pamilya? Diin ang inyong pruweba nga aswang ang mga mag-asawa nga ini. Mas lalong nakumbinsi ang lahat na may tangan ng sulot itak sa naging pahayag ng albularyong si Ruben. Walang nagawa ang mga ito kundi humingi ng dispensa sa sikat na kapitan na si Gimo sa probinsya na yon ng Iloilo. Subo nga napamatudan ko sa inyo nga hindi kami aswang ni Melba. Pwede na kamo maghalin. Inosente kami at hindi kami mga aswang. Muling humingi ng patawad ang mga taong residente ng Lumang Barotac at saka isa-isang nagsialisan. Ngunit yung iba, masama pa rin ang tingin sa kapitan at kay Aling Melba. Para bang nagdududa pa ang mga ito sa mag-asawang yon na hindi alagad ng dilim. Kayo dyan. Anong tinitingin-tingin nyo sa kaibigan ko at kay kumare, ha? Hindi sila aswang. Maghali na ka mo. At baka kayo pa ang aswangin ko dyan. Alis, tsupi! Sa pagtatabi niyang yon sa ibang mga kabaryo, mabilis ang mga ito na tumalima. Nagpulasan pa ang mga ito ng takbo sa takot sa nagmamay-ari ng kanyang bariton at buong-buong boses. Tamo nga salamat, Ruben. Kundi dahil sa iyo, baka mataga na kami nang wala sa oras ng commander ko. Wala sing anuman, Gimo. Ano't ano pa na magkaibigan tayo. Ako ang likas na nakakakilala sa iyo. Isa kang mabuting kapitan sa mga kababaryo natin na napagbalingan lang ng mga masasamang nilalang dahil sa inggit nila sa iyo. Napayuko naman si Teniente Gimo. Nakakalungkot nga lang, Ruben. Ang anak kong si Ella. Nga, Gimo, ano natabo sa anak mo? Nasaan na siya? Napailing si Kapitan Gimo. Maiyak-iyak naman ang asawa nito na mahigpit itong niyakap. Nang kumalas ang dalawa sa pagkakayakap, saka nito pinaliwanag kung ano ang nangyari sa anak nitong dalaga. Pinalis ko kasi siya, Ruben. Kasama ng nobyo niyang si Victor at si Monching na nagbalita sa amin na susugod dito ang aking mga kababaryo para kami ay paslangin. Pinalis ko silang tatlo para hindi na madamay sa maaaring mangyari sa amin ni Melba. Napabuntong hininga ang albularyo. Tinapik-tapik niya ang kanang balikat ng kapitan. Ganoon ba? Saglit lang. Ano imo himuon, Ruben? Pinatahimik naman na matandang si Ruben ng kanyang kaibigang kapitan. Paghilong ka, Gimo. Nag-uusan ako ng isang ritual.
Papakiramdaman ko kung nasaan ang iyong anak. Pumikit si Lolo Ruben. Umusal siya ng lingwaheng Latin na alam niya. Nang dumilat ang albularyo, puting-puti na ang mga mata nito at wala ng itim. Saka siya may nakitang isang senaryo. Nasa mabuti ng kalagayan ng anak mong si Ella Gibo. Ilang saglit pa, bumalik na ulit sa normal ang mga mata ni Lolo Ruben. Ayon pa sa nakita kong prediksyon na isinagawa kong ritual, masaya na siya kasama ng kanyang nobyo. Huwag mo na siyang alalahanin pa. Napanatag naman noong pareho ang loob ng mag-asawa sa inihayag na matandang albularyo. May tiwala ako sa iyong kakayahan, kaibigan. Mabuti na sigurong hindi na namin gagambalain pa ang aming anak. Mas iigi ang sitwasyon nila ni Victor at magiging maayos ang pamumuhay niya kapag nawala siya sa aming poder. Mangiyak-ngiyak ang kapitan. Hindi siya mapapahamak. Wala siyang makakasagupang mga masasamang aswang at magtatangka sa kanyang buhay. Gabayan sana sila ng mga anito at huwag masundan ng mga kampo ng dilim. May pagsalig ako sa Ginoo. Pareho pang napaantanda ang mag-asawa. Iraanay ka mo sa among balay, Gimo. Mahirap nang manatili dito. Lalo pa kayo ang punteriya ng mga aswang na panigurado akong may sikretong kuta sa lugar na ito. Kadelikado, gid. Pag-aya ni Lolo Ruben kay Kapitan Gimo at sa asawa nitong si Aling Melba. Mas maayo pa nga mag-upod kami sa inyo. Lalo hindi rin namin alam kung sino-sino ang aming mga kalaban. Tukoy nito sa mga aswang at mga kababadyong nagdududa pa rin sa tinyente. Pakiramdam ko pa sa ating mga kababaryo dito sa Barotac. Marami pa rin hindi kumbinsido na inosente kayo sa mga patayan. Marami pa rin ang diskumpiyado na hindi kayo mga aswang. Gani, dali na. Doon na muna kayo sa amin sa Tigom para maproteksyonan ko kayo. Tinanguan naman siya ng kaibigang kapitan. Sige, Ruben. Sasama kami sa iyo ni Melba sa inyong baryo para sa amon nga kaluwasan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang tatlo. Tinuntun na nila ang Baryo Tigom kung saan siya kilalang kilala bilang magaling na manggagamot. Ang Tigom ay isang tahimik at matatag na baryo na matatagpuan sa mga kabundukan ng Iloilo. Sa baryong din ito siya nagsanay. Nagpagaling at nakatulong sa maraming tao na may sakit at problema. Maski na rin sa mga nangangailangan ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu at nilalang, tulad ng mga aswang. Magkababata at matalik na magkaibigan sina Ruben at Gimo. Sanggang dikit silang dalawa. Bata pa lamang si Ruben, marami na siyang nalalaman tungkol sa panggagamot. Pinag-aralan niya ang iba't ibang uri ng mga halamang gamot na matatagpuan sa kanilang probinsya sa Visayas. Marami rin siyang natutunan na ritual o orasyon ng mga dasal mula pa sa kanyang lola na isa namang kilalang babaylan sa Iloilo. Kaya naman madali siyang nakilala sa kakaiba nitong abilidad sa panggagamot na kayang magpagaling ng may sakit na hindi nagagawa ng eksperto at edukado sa medisina. Tinuturuan niya rin si Gimo ng mga nalalaman niya tungkol sa pagiging albularyo. Hanggang sa magbinatat naging kapitan, naging katuwang ni Ruben si Gimo sa pamumuno nito. Subalit, isang araw, nang makilala ni Gimo ang unang pag-ibig nito na si Ursula, doon na nag-umpisang lumayo ang loob ng matalik na kaibigan niya sa kanya. Kinukumbinsi kasi niya si Gimo na hindi tao si Ursula, kundi matinik at delikadong aswang. Subalit dahil sa labis sa pagmamahal ng kapitan sa babae, hindi niya pinakinggan ng matalik na kaibigan. Sa halip, ipinagtabuyan siya nito at hindi siya nagawang paniwalaan. Patuloy pa rin na binabalaan ni Ruben si Gimo sa nobya nitong si Ursula, pero nagbibingi-bingihan lamang ang kapitan. Hanggang sa mangyari na nga ang inaasahan ng albularyo. Saksi siya sa pagpapalit ng anyo ni Ursula noon bilang isang wakwak.
Madili itong nakakapagpalit ng anyo kapag lumilitaw na ang kabilugan ng buwan sa madilim na kalangitan. Nagiging aso, pusa, baboy, lalong-lalo na ang malalaking hayop na lumilipad kagaya ng paniki o kwago. Kaya pala, kung minsan namamalayan na lamang ni Gimo na wala si Ursula sa tabi niya tuwing gabi, nang bibiktima na pala ito pagkagat ng dilim. Dahil nasipingan na ni Gimo si Ursula, hindi nila inaasahan noon na mahahawa ang tenyente sa aswang na babaeng yun. Naging sumpa sa kapitan ang pagkakaroon nito ng dugong halimaw. Sinisi ni Gimo si Ursula hanggang sa iwan nito ang halimaw na babae dahil sa sobrang sama ng loob. Ano na bala ang natamo sa dati mong nobya nga si Ursula? Kumusta na bala siya? Biglang tanong na matandang Ruben sa tenyente. Ano bala, Ruben? Basin mabatian ka ni Melba? Tumingin pa si Kapitan Gimo sa nahihimbing na natutulog na asawa nitong si Aling Melba. Nangangamba ito na baka marinig yun ng asawang si Melba. Nakarating na rin sa wakas noon ng tatlo sa baryo ng Tigom sa loob ng 1.5 oras na paglalakad sa bundok. Agad namang nagpahinga ang mag-asawa sa malayong nilalakbay sa kanilang baryo. Habang ang matandang albularyo, katakataka na hindi ito tinatablan ng pagkahapo sa kabila ng kanyang edad. Dahil siguro sa suot-suot niyang anting-anting na sa kabila ng kanyang katandaan, malakas pa rin ang pangangatawan. Matagal na naming kinalimutan si Ursula. Kaya pwede ba, Ruben? Hindi mo napagkungkata. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Ayoko na siyang isipin pa. Dagdag na saway pa ng tenyente sa albularyo at magtatangka na sanang humiga, ngunit humirit siya ng sagot dito. Hindi mo naman ako masisisi kung kukumustahin ko ang babaeng yon. Ang babaeng yon ang may kagagawan kung bakit ka nagkaroon ng ganyang klaseng sumpa. Isang sumpa ng kadiliba na hanggang ngayon nakatanim pa rin dyan sa katawan mo. Pati si Melba, mabuti na nga lang naagapan ko pa. Hindi ka makabalinsang itsura sa gabi, kung hindi, baka isa ka na rin. Kayo ng asawa mo na makapatay sa gitna ng kadilimang ito. Matakam ng laman ng karne ng mga tao, makapamiktima ng mga inosente dito sa ating baryo. Bagyan namang sumama ang loob ng tenyente na parabang panunumbat ng albularyong yun sa Ginoo. Oo nga pala, may utang na loob kami sa iyo ni Melba. Salamat, Git, ha? Tungod sa imo, wala kami natapos nga aswang sang misis ko. Hindi man ko nagapanumbat, di mo. Huwag mo naman sanang masamain. Nagtatanong lang ako sa iyo tungkol kay Ursula. Hilom na, Ruben, hilom na. Bukas na natin pag-usapan ng tungkol sa kanya. Ayoko lang marinig pa ng asawa kong tungkol sa babaeng sumira sa buhay namin. Baka pagtalunan na namin ito ni Melba. Naintindihan naman yon ni Lolo Ruben. Pasensya na, Gimo. Sige na, matulog na kita. Paparoon na ako sa kabila. Katabi ng aking asawang si Rosaria. Patawad ulit. Pag-ampo ka mo. Isinirado na ng albularyong si Ruben ang pinto na yari sa puno ng nara at kawayan na pansamantalang silid na mag-asawa. Tinungo na niya ang kabilang kwarto kung saan kasalukuyang gumagawa ng langis ang asawa niyang isang kilala at mabuting manggagaway na si Lola Rosaria sa probinsya ng Iloilo. Parehong walang anak ang kilalang mag-asawang albularyo at manggagaway. Tumanda na nga lang ang dalawa ay hindi sila nabiyayaan ng supling dahil na rin sa abala sa paglilingkod sa kanilang baryo. Sa kabila ng walang anak, masaya naman ang puso ng mag-asawa na makatulong sa mga nagpapagamot sa kanila. Tulungan ng kanilang mga kababaryo kahit walang hinihinging kapalit. Ano, Ruben? Kumusta ang duha? Nakatulog na ba ang mag-asawa? Bungad na tanong ng kanyang asawang si Rosaria habang nagsasali ng langis sa botelya. Napabuntong hininga ang matandang si Ruben. Tinabla na siya ng pagkahapo.
Hindi dahil sa kasama siya sa mahabang pamumundo kanina mula sa lumang barotak pabalik sa kanilang baryo sa Tigom, kundi dahil sa dismaya sa sarili sa pakikipag-usap sa kaibigan. Naghapos na sila sa pagtulog. Nagtanong pa kasi ako eh. Bakit? Si Ursula Rosaria. Biglang napabaling si Lola Rosaria sa kanya, kaya naman natapon ang natitirang langis na isasali nito sa isang maliit na bote. Si Ursula, yung aswang. Shh! Basin mabatian ka, Rosaria. Ilaan mo ang boses mo. Bagyang saway niya sa asawang manghihilot. Inilipag muna ni Lola Rosaria ang bote sa ibabaw ng tukador. Hinarap siya nito at masinsinang kinausap tungkol kay Ursula. Bakit, Ruben? Hindi mo ba naitanong kay Kapitan kung saan na ngayon namumugad ang Ursula yon? Baka naman pinagtatakpan pa ng tenyente dahil alam nating pareho na mahal pa niya ang aswang na yon. Gigil na saad ni Lola Rosaria sa mahinang boses. Rosaria, ano ba? Nalipatan na gani ni Gimo ang bahin sina. Hindi nga natin alam kung buhay pa si Ursula. Saka nandyan na sa buhay niya si Melba. Asawa na niya si Melba. Babalikan pa ba ni Gimo yun? Diskumpiyado naman ang matandang babae. Utak mo talaga, Ruben. Pareho tayong binigyan ng kaalaman ng mga anito. Bakit ikaw? Bakit hindi mo gamitin ang kakayahan mo para malaman kung buhay pa ang aswang na yon? Pagalutan pabala naton ini Rosaria. Alam mo naman pareho tayong abalang tumulong na gamutin ang mga kababaryo natin. Magagawa ko pa bang alamin kung buhay pa si Ursula? Kung ang kaibigan mo ngang kapitan, nilaanan mo ng oras para iligtas siya sa barutak. Ito pa kayang aswang na ito na anumang oras ay handa tayong salakayin dito sa ating baryo? May protesta sa tinig ng matanda. Maguna-huna ka, Gandhi, Ruben. Nakilala kang albularyo dito sa Tigom kung hindi mo gagamitin niya kokote mo. Rosaria, tigilan mo na yung kakaisip mo ng kung ano-ano. Wala sing mangin malain sa aton baryo. At yung si Ursula, matagal na naglahong parang bulayan sa bayan ng Duenas. Matagal na tayong wala sa Duenas. Wala na tayong balita kahit ano sa kanya doon. Kalimutan na natin ang babaeng yon. Pwede ba? Wala na tayong koneksyon sa bayan na yon. Ang importante sa ngayon, nakakatulong tayo ngayon dito sa Tigom. Yon na lamang ang bigyan mo ng pansin. Napapailing na lamang ang manggagaway sa sinabing yon ni Ruben. Magsisisi ka, Ruben. Pinabalaan lang kita. Kapag yang si Kapitan nagatid ng gulo dito, sinasabi ko sa iyo, ha? Magapanungko ka. Ilalabas ko ang nakatagong dilim sa aking puso bilang manggagaway. Dahil halatang may tampo si Rosaria sa kanya, tinungo niya ang matanda't niyapos mula sa likuran nito. Binalot niya ito ng kamay ng yakap sa likuran hanggang sa tiyan ng ginang. Ano bala, Ruben? Gumagawa ko ng langis. Matatapon na naman to eh. Asos, huwag ka na magtampururot dyan, matanda ka. Hinalikan niya ang lieg ni Lola Rosaria. Ay, ano ba sabi yan? Natapon na. Kahit kailan talaga ang kiri mong matanda ka. Tigilan mo na ang paggawa ng langis. Gumawa na lang tayo ng bata. Diyos ko, maluluyan. Tatanda-tanda na natin. Kaya ba nitong matres ko yan? Bilis na kasi. Malay mo naman, maghimalat dinggin tayo ng mga anito. Gumawa na tayo ng bata. Sige na. Hoy, bibig mo. Maluluyan. Muli ulit sinubsob ni Lolo Ruben ng kanyang bibig ang liig ng matanda. Naiilang na napapiksi si Lola Rosaria sa ginawang yon ng albularyo. Aba, magtigil ka nga dyan, Ruben. Sinasabi ko sa iyo, ha? Isasabi ko sa pagmumukha mo itong langis na hawak ko. Kundi ba't mabulag ka? Ikaw naman, Rosaria. Maglalambing lang eh. Saka, wag mo nang ikatampo yung sinabi ko sa iyo kanina. Kapakanan naman talaga ng ating kababaryong prioridad ko ngayon. Kung di mo lang alam, sa teritoryo natin,
may mga nakabaong anting-anting na sakop ng ating lugar para hindi tayo lapitan ng mga alagad ng dilim. May proteksyon ng lugar natin sa basbasko, kaya hindi basta-basta makakalapit ang mga aswang sa atin. Subukan lang nila. Sa puntong yon, napangiti na si Lola Rosaria. Oh, sabi ko naman sa'yo, Rosaria Salig lang sa akon. Sabi mo nga, pasasaan ba't kilala kong albularyo sa tigom, kundi ko pangangalagaan ng aking mga nasasakupan. Ay sige na nga, Ruben. Di mo naman agad sinabi. Nahiyang saad ng manggagaway. O ano, pagbibigyan mo na ba ako na ikaw naman ngayon ang sakupin ko? Ha? Namula naman ang mag-asawang pisngi ni Lola Rosaria. Pakipot na sumagot ang matandang babae sa kanya. Sige na nga. Itinigil na matandang manggagaway ang paggawa ng langis at hinarap ang matandang albularyo. Tara! Kera na! Salit-salita na nagtaas baba ang magkabilang kilay ni Lolo Ruben. Hindi na tumutol ang matandang babae. Sabik na kasi itong madiligan ang 3 dekada ng tinigang nitong halaman. Kumurba ang tuyot na labi ni Lola Rosaria. Sinugod na ni Lolo Ruben ang asawang matanda. Napatihaya si Lola Rosaria. Papahiyaw na sana ang matandang babae dahil naramdaman na nito ang kanyang bataan nang may biglang tumawag sa labas. Napaangat ang ulo ni Lolo Ruben. Bunyebas naman estorba! Dismayado siyang napahilamos ng muka. Nairolyo rin ni Lola Rosaria ang mga mata sa pagkadismaya. Ilang ulit kasing may tumatawag sa pangalan niya. Para bang gahol na gahol, saka nahihintakutan. Bumangon ang kanyang matandang asawa mula sa pagkakatihaya sa may papag. Inaasahan na ng commander niyang manggagaway kung ano ang pakay ng nasa labas. Sigurado ako, may magpapagamot na naman sa iyo. At tubangan na. Kailangan nila ng tulong mo bilang isang pantas na mananapal. May hagod sa tingin na pagtatampo si Lola Rosaria. Itinuloy na lamang nito ang paggawa ng langis. Napansin naman agad yun ni Lolo Ruben dito. Ikaw naman, Rosaria. Nagahugot ka na naman. Tigilan mo ng pagtatampo, asawa ko. Hindi na nakapaayos sa ibo. Sus, nambola ka na naman, Ruben. Ay nako, sige na. Harapin mo na yung humihingi ng tulong sa iyo sa labas. At ako may gagawin pa. Pagkatapos kong magsalin ng langis dito gagawa naman ako ng tawi-tawi. Ang tawi-tawi ay isang lokal na bersyon ng effigy o puppet sa mga ritual na panggagayuma o pangkukulam. Madalas itong yari sa dayami, mga dahon ng saging o iba pang materyales na madaling hugisan upang magmukhang tao. Ginagamit ito ng mga manggagaway gaya ni Lola Rosaria upang magdala ng sakit o sumpa sa kanyang mga target sa pamamagitan ng pagganap ng ritual at pagbibigkas ng orasyon. O siya, hindi ka magpabaya na mapuyan ha, Rosaria. Mas lalong mangungulubot ang pagmumukha mo niyan. Na, ang daming dada. Ako na bahala dito. Huwag ka na mag-alala sa mag-asawang aswang sa kabilang silid. Ako nang bahala sa kanila. Shh, Rosaria. Hindi mo sila pagtawagong nga aswang. Si Kapitan at Mabel, patuloy ko namang pinapagaling ang mag-asawa Aswang pa rin sila sa paningin ko. Ay nako, hindi lang kita asawa. Baka matagal ko nang gawayin ang kaibigan mong kapitan at ang asawa niyang yon. Pinanlakihan niya ng mga mata si Lola Rosaria. Akala ko ba'y hindi ako mag-aalala? Bakit parang may bala ka pa talagang masama sa dalawa, ha? Talaga, Sarkastikong natawa ang manggagaway. Sabi ko nang akong bahala. Wala ka ba lasing pagsalig sa akon, Ruben? Kahit manggagaway ako, mabuti pa rin ang puso ko. Kaya nga kahit manggagaway ako napamala ko sa mananambal na kaya mo. Tumingin si Lola Rosaria sa kanya ng malagkit. Napakagat naman ng labi si Lolo Ruben. Muli ulit na gambala ang dalawang matandang masensual na nagtitinginan sa isa't isa nang malakas na tumawag ng paulit-ulit ang humihingi ng tulong sa labas.
Ay nako, matanda na talaga tayo. Pareho tayong nabibingi. Asus, palusot ka lang. Matanda ka. Likas lang talaga sa iyo makakalimutin kahit di pa tayo nakakaedad, no? Paano ba naman? Sa mga hirit mo sa akin at sa ganda mong yan sinong hindi makakalimot? Nagsalit-salitan na namang muli sa pagtaas-baba ang magkabilang kilay ni Lolo Ruben. Mapanuksong ibinibida niya ang hambog nitong pagkakangiti. Wala, pabugalon ka. Bilisan mo na dyan. Baka mamatay na yung pasyente mo. Inuuna mo pa yung pakikipaglandian sa akin. Pahalik nga muna. Ngunguso na sana si Lolo Ruben sa asawang si Lola Rosaria nang ipansalag nito sa kanya ang tawi-tawi. Ay sige, subukan mo lang kung ayaw mong gawain kita. Napakamot na lamang sa likuran ng ulo ang matandang albularyo. Sus, isa lang naman ang damot. Bago pa lumabas ang bantog na albularyo, nagtungo muna si Lolo Ruben sa kabilang silid kung saan magkatabing natutulog ang matalik na kaibigan niyang si Kapitan at si Melba. May dinukot siya sa kanyang bulsa na 2 kabal. Tapos ay inilagay sa loob ng damit ng mag-asawa. Sa dibdib, magagabayan si na Kapitan Gimo at Aling Melba ng kabal na yon na inorasyonan ni Lolo Ruben upang maproteksyonan ang mga ito laban sa anumang panganib, sa mga sumpa, sakit o anumang nilalang. Kinakailangan nyo yan. Lalo na't di ko alam kung ano ang maaaring mangyari sa inyo habang wala ko. Ang asawa kong si Rosaria, baka palihim niya kayong gawain habang natutulog. Maayo na kang sigurado. Galit na galit siya sa mga aswang at itinuturing pa niya kayong mga kaaway kahit wala naman kayong ginagawang masama. Gabayan sana kayo ng mga dinasalang kong mga anito. Matapos siyang mag-usal ng kakarampot na orasyon mula sa kabal na isinilid niya sa katawan ng mag-asawa, sumibad na si Lolo Ruben upang isakatuparan ang layunin niya bilang albularyo o mananambal. Gamit ang mga nalalaman niya sa iba't ibang uri ng mga halamang gamot, madali niyang napapagaling ang kanyang mga nasasakupan na pinapasukan ng mga elemento na alagad ng dilim. Kundi man duwending itim ang sumalbahe, tikbalang o di naman kaya kapre ang nakakasagupa na matanda. Nung gabing yon, 3 na ang napapagaling ni Lolo Ruben mula sa bahay-bahay niyang pakikipaglaban sa mga masasamang entidad. Ngunit sa ika-4 na pasyente, kakaiba ang naging karanasan niya bilang mananambal upang mapagaling ang isang paslit na parabang sinusunog ang buo nitong katawan. Iyak ng iyak ang mga magulang habang pinapanood ng anak nilang sinisilaban ng buhay. Para itong naliligo sa sariling pawis. Ilang baso ng tubig na ang iniinom nito. Kahit ilang beses maligo ang musmos, hindi pa rin naiibsa ng init na naglalaro sa kaloob-looban ng katawan nito. Tinanong ang mga magulang kung ano ang nangyayari sa anak nila. Hindi raw nila alam. Bigla na lang nagkaganon ang anak nila nang simulang may kinain at magpalit ito ng anyo mula sa pagiging aswang. Nagbalik naman sa dating anyo ang bata kapag sumasapit ang umaga. Pero nang sumunod na araw din yon, iniinda na nito ang matinding pagkapaso sa buong katawan. Sinubukan ni Lolo Ruben na pasukin ang katawan ng bata. May kinuha itong dahon ng banaba. Isang baso naman na may laman ng langis na ginawa ng kanyang asawa ang inilapag niya sa maliit na lamesa. Inilagay na matanda ang dahon ng banaba sa basong naglalaman ng langis. Pumikit si Lolo Ruben at dinasalan yun. Bigla siyang napadilat nang mapagtanto na hindi duwending itim, kapre o tikbalang ang nasa loob ng katawan ng bata, kundi isang manggagaway. Isang manggagaway ho ang sumasalbahe sa anak ninyo. Masyado siyang malakas. Dahil kagaya ko, tao rin siya na lumilikha ng ganitong uri ng dilim para paslagin ang anak ninyo. Nakiusap ang mga magulang sa kanya na iligtas ang anak nilang nasa murang edad pa lamang. Napayuko naman si Lolo Ruben. Hindi ko siya kayang talunin. Dahil malakas siya at kilalang kilala ko siya. Napagulgol ang mga magulang ng bata dahil sa kawalang pag-asa nang sabihin niya ang mga katagang yun.
Pero huwag kayo mag-alala. Hindi ko man ho siya matatalo sa pamamagitan ng kakayahan ko bilang mananambal. Padadaan ko siya sa pag-uusap at pakiusap. Paninigurado niya sa mag-asawa. Aalis na ho muna ako. Uuwi muna ako sa amin. Babalik ko ako. May kailangan lang ho akong kausapin. Matiim ang anyo ni Lolo Ruben na bumalik sa kanilang bahay. Hinarap niya ang asawang si Lola Rosaria na nadatnan niya sa kanilang silid na itinatapat ang katawan ng isang tawi-tawi sa nakasinding butotoy. Untata na Rosaria. Maawa ka sa bata. Nahuli ni Lolo Ruben sa akto si Lola Rosaria na ibinibilad ang tawi-tawi sa apoy. Kumpirmado nga ang kanyang hinala. Ang asawa niya ang salarin o manggagaway na sumalbay sa paslit. Dumilit si Lola Rosaria. Humarap ito sa kanya na itim na ang pares ng mga mata. Hindi na kailangan buhayin ng bata na yon, Ruben. Magiging aswang siya. Magiging masamang aswang. At lahat ng alagad ng dilim kailangang mamatay. Sambit nito sa malagom na tinig. Inosente ang batang ginagaway mo, Rosaria. Nayanggaw lang siya. Nadamay lang siya. Ang tunay na kaaway, ang mga aswang na nasa duenyas. Sila ang tunay na kalaban at hindi ang mga inosente kagaya ng batang yon. Hindi mo na ako mapipigilan, Ruben. Naumpisan ko na ang pangyayanggaw sa aswang. At kilala mo naman ako, Ruben, di ba? Lahat ng aking nasimulan, kailangan kong tapusin. Mautoridad ang boses ni Lola Rosaria. Muli itong pumikit at itinuloy ang pananalbay sa bata gamit ang instrumento nitong tawi-tawi na ibinilad sa nakasinding butotoy. Kung ganon, Rosaria, wala na ako magagawa. Kailangan kitang talunin sa katauhan mong mangyayanggaw bilang asawa mong mananambal. Napaupo si Lolo Ruben. Kumuha siya ng ugat ng kamagong at isinawsaw sa langis na nasa babasaking baso. Isinubo niya ang ugat pagkatapos ay nginuya-nguya. Sinubukan niyang pasukin ang katawan ng batang kasalukuyang sinasalbahe ng asawa niyang mangyayanggaw. Pumikit siya. Sa muli niyang pagdilat, matagumpay namang napasok ni Lolo Ruben ang katawan ng paslit. Nasa isa siyang maalinsangang lugar. Sobrang init. Habang sumisingot siya, parang may pumipigil din sa kanyang paghinga. Parang bagyang nanikip ang kanyang dibdib sa lugar ng katawan ng bata. Subalit, hindi yun ang binigyang atensyon ng matanda, kundi ang matandang babaeng nasa kanyang harapan na mas pinapaliyab pa ang apoy sa teritoryo ng kaawa-awang paslit. Rosaria, harapin mo ako! Napalingon sa kanya si Lola Rosaria na nagpapalaki ng apoy. Kumurba ang ngiti ng manggagaway. Nandito ka na pala, aking asawa. Hindi ko akalain sa ganitong paraan pa pala tayo magtutuos. Na siguro ko inasain mo, matatalo kita. May inilabas na sandata ang matandang babae. Isa yung mahabang espada. Habang si Lolo Ruben naman, 2 patpat na arnis. Naunang umatake ang matandang babaeng manggagaway. Kagad na inagapan niyo ng matandang lalaking mananambal at pinangsalag ang 2 patpat na arnis. Sa pamamagitan ng pag-ekis noon, nadoble ang panlalaki ng mga mata ni Lolo Ruben na napakalakas pala ng kanyang asawa. Sa kabila ng kasirean nito at katandaan. Akala mo pa, ganon ako kahina katulad ng iniisip mo? Kahit asawa mo na ako, hindi mo pa rin ako lubusang kilala, Ruben. Ako ang pinakaisog nga manggagaway diri sa Tigom. At walang sino mang makakatalo sa pagiging manggagaway ka, maski ikaw na asawa ka. Mas lalong lumakas ang puwersa ni Lola Rosaria. Nagkaroon ng mga dagkitab ng magkiskis ng espada at paekis na arnis ng 2 matanda. Hanggang sa tumilapo ng 2 pamatpat na tangan ni Lolo Ruben. Itinapat ni Lola Rosaria ang dulo ng espada nito sa kanyang leeg. Wala nang nagawa ang albularyo kundi itaas ang 2 kamay bilang pagsuko. Kahit dinain ni Ruben,
Ipaubaya mo na sa akin ang katawan ng batang ito. Hindi ko hahayaang makapagasik pa ito ng lagim. Habang maaga pa, kailangan na itong patayin. Inosente ang bata. Papapagaling ko pa siya, Rosaria. Akong bahala. Umiling-iling ang kanyang asawa. Hindi siya madadaan sa pagiging albularyo mo. Susunugin ko na ang katawang lupa ng batang ito. Humarap na ulit ito sa nagliliyab na apoy. Isinilid na nito ang espada sa bewang. Itinaas nito ang dalawang kamay. Maiyak-iyak si Lolo Ruben na walang magawa habang pinapanood ang tinutupok na apoy ni Lola Rosaria ang katawan ng binibiktima nito. Huwag, Rosaria! Untata na ina! Malakas na napadaing ang musmos. Kasabay ng pagsigaw ng biktima ni Rosaria, may narinig din itong kakaibang boses sa paligid. Lumingalinga si Lolo Ruben. Hinahanap niya ang malalim na tinig na yon sa kung saan. Hanggang sa may mapansin siya sa dilim. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa natagpuan. Rosaria! Untata na ina! Hindi tayo magkaaway dito! Wala pa rin naririnig ang manggagaway niyang asawa. Ipinagpatuloy lang nito ang pagpapalaki sa apoy. Dinampot niya ang arnis at pinaghahampas yun sa braso na matanda. Tumigil naman ang pag-uurasyon ni Lola Rosaria. Bumalik ito sa malay at nilingon siya. Bakit mo ako pinipigilan? Natalo na kita! Bakit hindi ka pa bumalik sa katawan mo? Gusto mo ba talagang mapatay kita, Ruben, ha? Mamati ka sa akon, Rosaria. Hindi tayo magkalaban dito. Kung ganon, sino naman, Aber? Marahang lumingon si Lolo Ruben at sinundan yun ni Lola Rosaria ng tingin. Doon ay natagpuan nga nila ang isang malaking ibong itim na unti-unting nasusunog ng apoy. Yan! Yang nilalang na yan ang tunay na kalaban nating tatlo. Bumakas ang pagtataka sa itsura ni Lola Rosaria. Tatlo? Sino yung isa? Napabuntong hininga si Lolo Ruben. Sino ba ba? E di ang nagmamay-ari ng katawan na ito. Ang bata! Yan! Yan ang ibon na yan! Ang may kagagawan kung bakit nagiging aswang ang lahat? Oo. Naayagaw lang ang batang ito. At panigurado din ako. Ganon din si Gimo at Melba. Mga inosente lang sila na naghahangat ng normal na buhay upang mawala ang sumpa. Ang salas ang pagiging aswang mula sa ibon na yan. Giit ni Lolo Ruben. Kailangan natin paslakin ang itim na ibon na yan habang hindi pa niya ganap na nasasakop ang katawan ng batang ito. Doon lang napagtanto ni Lola Rosaria na nagkamali ito ng hakbang na ginagawa. Pinatay na niya ang lumalaking apoy sa pamamagitan ng pag-ihip nito. At saka sinamahan siyang harapin ang malaking itim na ibon. Patawarin sana ako ng batang ito. Hindi ko kabalo. Napangunahan lang ako ng galit dahil nalaman ko na ang batang ito ang sularin kung bakit maraming namatay na baboy ramo sa ating kagubatan. Ang hindi ko pala alam, biktima lang ang katawan nito ng ibon na yan. Kaya nga, magtulungan tayo. Huwag na nating hayaang sakupin ng dilim ang inosenteng katawan na ito. Ibinida na ng mag-asawa ang kanya-kanyang mga sandata. Sinalakay nila ang higanting itim na ibon. Agresibo pa ang nilalang at kamuntikan ng mahagip ng tuka nito si Lolo Ruben. Subalit maliksi itong nakailag at agad na hinampas ng bitbit nitong patpat ang leeg ng nilalang. Malakas na humuni ang ibon. Doon naman nakakuha na ng pagkakataon si Lola Rosaria at tinagpas ang ulo ng itim na ibon. Sa pagtutulungan ng mag-asawang manggagaway at mananambal, natalo nila pareho ang yanggaw sa katawan ng isang bata. Di kalaunan, bumalik na sa kanya-kanyang katawan sina Lolo Ruben at Lola Rosaria. Hinihingal pa sila habang pinoproseso sa kanilang isipan ang mga nagawa nila nang matalo ang yanggaw. Nagawa natin, Rosaria! Nakahimo kita, Ruben! Niyakap nila ang isa't isa sa sobrang kagalakan dahil unang beses nilang natalo ang isang halimaw na magkasamang mag-asawa. Naligtas natin ang bata. Ha! Naluwas kita. Ano nga natabo sa inyo, Ruben?
aga-aga bakit nagsisigawan kayo? Nauna pa kayo sa tilaok ng manok Parehong nahinto sa pagbubunyi sina Lolo Ruben at Lola Rosaria nang sawayin sila ni Kapitan Gimo na pakiwari nila'y naalimpungatan mula sa mahimbing na pagkakatulog. Tumingin ang mag-asawa sa bintana. Bahagya nang sumisilip ang liwanag sa pagitan ng bulubundukin. Anumang sandali, sisikat na ang araw. Hindi naman namalayan ng dalawa na mag-uumaga na. Dahil na rin sa puyat upang sagipin ang bata mula sa yanggaw. Aga ba? Kaaga mo git nagbagon. Ang iingay nyo Kita nyo namang natutulog kami mag-asawa Mas malain pa kamo sa tilawsang manok. Tangka na sanang sasagot si Lola Rosaria sa mariklamong kapitan nang mapansin niyo ni Lolo Ruben at kagyat niya itong napigilan. Pagtimpe ka, Rosaria. Nakikitulog na nga lang sila rito. Pero kung makaasta akala mo parang tirahan nila ito. Nabatian ko kamo nga mag-asawa. Gulat na nagkatinginan sina Lolo Ruben at Lola Rosaria. Kahit magbulugan pa kayo dyan dalawa, maririnig ko kayo. Baka nakakalimutan mo, Ruben. May dugo pa rin akong aswang gayong pansamantala mo kaming ginagamot ng commander ko. Matatalas ang pandinig namin na ganitong uri ng nilalang. Tinaliman ng tingin ni Kapitan Gibo ang matandang manggagaway. Nakipagsukatan pa ng tingin si Lola Rosaria sa kapitan sa halip na masindak. At putan mo rin, Kapitan Gimo. Nasa pamamahay ka naming mag-asawa. Oras na tanggalin sa iyo ni Ruben ang proteksyon mo dyan sa katawan mo. Tsaka kung matutupo kayo ng buhay sa teritoryo namin. Kung hindi mo lang alam, may mga nakabaon na anting-anting sa pamamahay namin. Biglang napalagok ng laway si Gimo sa matapang na naging pahayag na yon ni Lola Rosaria. Tumingin ito sa kanya upang makumpirma kung totoo ang sinasabi ng kanyang asawa. Totoo bala ni Ruben? Totoo bala mga ginsiling sang asawa mo? Kaibigan ko ang kapitan. Ginawa ko ang bagay na ito pag magsilbing proteksyon sa magtatangkang pumasok ng mga maitim na elemento o masasamang entidad tungo sa aming balay. Pero Ruben, paano naman kami ni Melba? Gaya nga ng sinabi ko, Gimo, may gabay ka mula sa akin. Parte ka ng kapangyarihan ko bilang mananambal, kaya hindi ka mapapahamak sa mga anting-anting ko kahit may dugo kang aswang. Binalingan nito ng masamang tingin si Lola Rosaria. Ikaw matanda ka, kahit may abilidad kayo sa panggagaway at pananambal. Ito ang pakakatandaan nyo. Kapitan nyo pa rin ako. Kilalang kapitan dito sa Iloilo. Kaya igalang nyo pa rin ako. Maautoridad na saad ni Kapitan Gimo sa may edad na babae. Di naman nagpatalo si Lola Rosaria at binweltahan ng Ginoo. Hindi ako masindak sa imo, Kapitan. Kahit ikaw pa ang presidente ng bansang Pilipinas. Kung nasa teritoryo ka namin, matuto ka dapat rumispeto sa kapwa mo. Matuto kang lumugar kung saan ka man ngayon naroroon. Dahil hindi lahat idinadaan sa kapangyarihan. Kayong mga nasa pwesto, hindi nyo na kami maaapi. Dahil walang puwang sa mundo ang mga taong hambog na kagaya mo. Sa pagitan ng pag-iiringan ng dalawa, pumagitna na si Lolo Ruben. Baka kasi kung saan pa mapunta at magtagaan na lamang ang mga ito nang wala sa oras. Rosaria, Gimo, punta saan na ka mo? Kinausap naman ni Lolo Ruben ang matalik na kaibigang si Kapitan Gimo. Makinig ka sa akin, Gimo. Alam na namin pareho ni Rosaria kung paano kayo gagamutin ni Melba. Ano ka mo? Gagamton? Sa paano nga paagi? Ganito, Gimo. Bilang ako na mananambal at si Rosaria na manggagaway, papasukin namin pareho ang katawan ninyo upang talunin ang yanggaw. Yanggaw? Anong yanggaw? Kuryosong tanong ng kapitan. Isa ini kamalain nga espiritu, Gimo. Isang halimaw. Itim na halimaw na sumasakop sa katawan ninyo ni Melba para maging aswang. Kung ganun
Paano nyo tatalunin ang yanggaw na nasa aming katawan kung si Ursula ang punot dulo ng lahat ng ito? Hindi mo. Wala kinalaman si Ursula dito. Isang itim na binhi kasi ang pinlanta sa inyong mag-asawa. Pero hayaan nyo na. Ang tanging intindihin na lang natin ang mapagaling namin kayo ni Rosaria. At yang si Ursula ang dapat mawala. Ano ba, Rosaria? Huwag ka munang singit ng singit. Ako muna. Tagutian ay ako tapusan. Napairap si Lola Rosaria. Umpisan na kasi natin ang orasyon sa kanila, Ruben. Para matapos na't mapaalis na ang mag-asawang yan dito sa bahay natin. Rosaria, napag-usapan na natin to, di ba? Oo nga, Ruben. Alam ko. Pero may ara kita sang tagsa-taksa nga kabuhi. May sarili ding buhay sina Kapitan at Melba. Bakit hindi pa natin gawin ngayon ang pag-uurasyon sa kanila? Hindi ka magdali, Rosaria. Mamayang hating gabi, doon ay umpisa na nating pasukin ang katawan nila Kapitan at Melba. Itaon natin na aktibo ang halimon na yanggaw na iyon sa loob ng katawan ng mag-asawa. Kapag kasi ganitong umaga, hindi natin mahahanap ang nilalang na nagmamanipula sa kaisipan ng kanilang biktima. Mas mahihirapan tayong talunin ang yanggaw at mas lalo lang magtatago mga yon oras na bulabugin natin sila sa liwanag. Naintindihan naman ni Lola Rosaria ang kanyang punto. Kapitan kong matalik na kaibigan, sa ngayon, magpahinga ka na muna sa kabilang silid. Ihanda na muna namin ni Rosaria ang mga kakailanganin sa gagawin nating orasyon para mamayang hating gabi. Malalim na napahikap si Kapitan Gimo. Eto na nga, gakatulog pa. Istorbo naman kasi kayo eh. Gisingin nyo na lang kami ni Melba kapag gagamutin nyo na lang kami. Dumiretso na ito sa kabilang kwarto upang ituloy ang naunsyamin nitong pagtulog. Hihirit pa sana si Lola Rosaria para pasaringan ang demanding na kapitan nang kaagad yung naagapan at pinigilan ni Lolo Ruben. Mining siya bilang giit niya na wag nang ituloy ang nais isambit sa mga bisita. Tutulong tayo, Rosaria. Hindi tayo mangi-insulto. At ako pa talaga ang mangi-insulto, Ruben. Iyang kapitan nga ang palautos. Nasa balay niya Shh! Marinig ka na naman ni Gibo. Baka magtalo na naman kayo. At ayoko mangyari ulit sa inyo yon ng matalik kong kaibigan. Pinanlisikan siya ng mga mata ni Lola Rosaria. Tapat ako, Ruben. Sino bang mas mahalaga sa iyo? Ang matalik mong kaibigan o ako na asawa mo? Napailamos na ng pagmumukha si Lolo Ruben. Dumating na kasi ang punto na pinapapili na siya ng kanyang asawa. Yan ka na naman, Rosaria eh. Kailangan ba talaga ito? Pipili ka o papatayin ko sila? May hawak itong tawi-tawi na mahigpit na nilalamuko sa kamay. Isa yung babala na kapag hindi nagsalita ang albularyo, tiyak malalagay sa peligro ang dalawa sa kamay ng manggagawi na asawa. Malamang ikaw ang pipiliin ko. Asawa kita eh. Mahal na mahal kaya kita, Rosario ko. Mwah! Alang gaginti ka. Hinalikan ni Lolo Ruben sa pisngi ang manggagaway. Wala namang kareaksyon si Lola Rosaria kaya isa ulit na matamis na halik ang ipinalasap niya sa labi nito. O ayan, palangga ko. Gisiman ka. Ikaw na nga ang pinipili ko eh. Mabuti nang nakakaliwanagan. Tinalikuran na siya nito at iniligpit na ang mga bote ng langis at mga tawi-tawing ginawa nito. O isa ka pupunta, Rosaria. Magpapahuwi na ako. Wala pa akong tulog, Ruben. Ikaw din. Tingnan mo yung mga mata mo. Namumula na sa puyat. Baka tayo naman ang mag-anyong aswang yan kapag pinabayaan natin pareho mga sarili natin. Sige na, matulog muna tayo. Paalala nito sa kanya. Oo ba? Tabi tayo ha. Ay nako, ikaw talaga matanda ka. Alam ko yung iniisip mo. Kapag tulog, tulog lang. Wala nang gapangan. Hindi pagpasugtan nga magpakamalibog ka. Napapakamot na lamang sa panot na ulo si Ruben. Sayang naman. Akala ko matutuloy na yung kanina. Kasalukuyang humihilig pareho sina Lolo Ruben at Lola Rosaria
nang may tumatawag na naman sa labas. Napabalikwa sila ng bangon at tinunto ng pintong gawa sa nara at kawayan. Gayon na lamang ang gulat nila nang madatnan doon sina Kapitan Gimo at Aling Melba na hinarap ang mga taong tumatawag kanina. Umalis na muna kayo. Natutulog ngayon si Ruben. Huwag niyo muna siyang gambalain pa. Mamaya na kayo magsipuntahan. Itinataboy ni Kapitan Gimo ang mga sumasaklolong mga residente sa Tigum para gamutin siya ng mga ito. Gimo, anong ginagawa mo? Bagyang nagulat ang kapitan nang marinig nito ang kanyang boses at nilingon siya nito. O Ruben, gising ka na pala. Matulog ka pa. Kulang ka pa sa tulog oh. Mamaya mo na lang sila asikasuhin. Bakit mo naman sila pinapaalis? Ha? Natutulog ka pa eh. Masama sa'yo kapag... Hindi, Gimo. Pabilikin mo sila. Ano ka mo? Paano kapag malapit na sa bigit na kamatayan ng humihingi ng saklolo sa akin, nakababaryo ko? Kargo di konsensya ko pa yan. Kasalanan ko pa. Ako pa ang masisisi niyan eh. Hindi pwede. Kailangan ko silang gamutin sa lalong madaling panahon. Naniniwala sila sa aking kakayahan, kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan. Pinatabi ni Lolo Ruben si Kapitan Gimo upang tawagin ang mga hindi pa nakakalayong ibig magpagamot sa kanya. Bumalik kayo! Bumalik na kamo dire! Nandito na ako para pagsilbihan kayo! May pagkamalagom ang boses ng matandang albularyo, kaya narinig yon ng kanyang mga kababaryo. Agad niyang napasunod ang mga ito sa kanya. Sabi naman ng matabang ginang na iniinda ang balakang nito, nag-aalalang baka daw makaistorbo ito sa kanya gayong kulang pa siya sa tulog. Babalik na lang daw ang mga ito mamaya kapag nakatulog na siya na maayos at kumpleto. Huwag kayo mag-alala, aking mga kababaryo ng Tigom. Ayos lang ako. Makahimo ako magbulong. Subonggin. Kayo ang mas inaalala ko kaysa sa aking sarili. Kaya ayos lang na unahin ko ang kapakanan ninyo. Saad ni Lolo Ruben. Sa huli, para patuloy napahiya ang kapitan na si Gimo. Tinabihan naman siya ni Lola Rosario at may ibinulong sa puno ng kanyang tenga. Palangga, mukhang tama ang kapitan. Paano ka manggagamot kung isasakripisyo mo ang iyong sariling kalusugan? Pasudla lang ako, Rosaria. Kung ayaw mong tumulong, edi wag mo. Basta ako tutulong ako. Bumalik ka na lang doon sa pagtulog mo. Total yan ang mas importante sa'yo kaysa sa kapakanan ng ating mga kababaryo. Pinaalis ni Lolo Ruben ang maugat na kamay ni Lola Rosaria na nakahawak sa kanyang braso. Para namang nasakta ng damdamin na matandang babae sa ginawang yun ng albularyo. Napailing na lamang si Lola Rosaria habang si Kapitan Gimo. Tinalima ng mata ang kaibigan. Rana, kapitan, sulod kita. Oras na magkasakit siya kaya naman din ni Ruben ang sarili niya. Mananambal siya. Mapapagaling niya ang kanyang sarili. Pinigo ako ng aking kaibigan. Tumingin na matandang babaeng manggagaway ng diretso sa kapitan. Mukha sa mukha. Hinawakan nito pareho ang dalawang magagaspang na kamay ni Gibo. Pero hindi kanya bibiguin mamayang gabi. Tatanggalin namin ang yanggaw sa katawan niyo ni Melba. Pangako namin yan sa inyo. Tinanguan ng kapitan na matandang babae. Tiwalang-tiwala si Gimo sa pinakahihintay na pag-alis ng sumpa sa dugong aswang nito na hinawaan lamang ng una nitong pag-ibig. Nang mapagod ng manggamot si Lolo Ruben sa mga kapwa kababaryo niya sa Tigum, dumiretso na siya sa pagtulog. Ngunit matuli na gumabi ang araw na yon. Nang gisingin na siya ni Lola Rosaria, kahit medyo hindi pa siya nakakakumpleto ng tulog, tinulungan na niya ang asawa na ihanda ang mga gagamitin upang pasukin ang teritoryo ng katawan ng mag-asawang nayanggaw. Masinsinang nag-usap sina Lolo Ruben at Lola Rosaria kung sino ang toka nila upang sagupain ang halimaw na yanggaw sa katawan ni na Kapitan Gimo at Aling Melba. Masinsinan silang nag-usap. Makalipas ang ilang sandali, nakapagdesisyon na nga ang dalawa. Gimo, Melba, naghambalan kami nga mag-asawa. Napagdesisyonan namin na
hindi na toka ang gagawin namin. Tahimik na tumango na makailang beses naman si Lola Rosaria bilang pagsang-ayon. Ano? Paano yan? Hindi nyo kami sabay nagagamutin? Hindi, Gimo. Sa halip, dalawa kaming papasok ni Rosaria sa iisang katawan ng biktima upang madali naming matalo ang yanggaw sa katawan ng isa sa inyo. Nagkatinginan naman sa isa't isa ang mag-asawang Kapitan Gimo at Aling Melba. Mas mahihirapan kasi kami ni Ruben kapag toka o iisa kaming talunin ang halimaw na nasa katawan ninyo. Di kaya ng kapangyarihan namin kung kami magkahiwalay. Ganun ba? Kayo naman ang magkasawa ang magdedesisyon kung sino sa inyo ang mauna naming gagamutin. Napakamot si Gimo sa pisngi. Hindi na sila nag-usap o nagtinginan pa sa isa't isa. Nakapagdesisyon na nga ang mismo kapitan. Mas pipiliin kong unahin nyo munang tanggalin ang yanggaw ng aking palanggang si Melba bago sa akin. Mariing saad nito. Tangkang tututol na sana si Aling Melba at ipapasa sa asawa nitong kapitan ang pagtanggal ng yanggaw. Ngunit nagsalitang muli si Gimo. Palangga ko, Melba. Magpapaubaya na muna ako sa iyo para matapos na ang paghihirap mo. Mawala na ang sumpa na nakatanim dyan sa katawan mo. Kung di naman dahil sa akin hindi kayo madadamay ng anak nating si Ella sa pagiging aswang ko. Kaya sana, hayaan mo makabawi ako sa iyo. Ikaw ang dapat mauna para di ka na magdusa pa sa lintik na yanggaw na yan. Hinalikan naman ni Aling Melba sa labi si Kapitan Gimo. Pumayag na rin ito. Sa ilang sandali pa, humiga na ang ginang sa papag. Mangako kayo sa akin, Ruben, Rosaria. Ililigtas niyo ang palangga ko, ha? Luwasan ninyo ang palangga ko. Hinalikan ni Teniente Gimo ang likod ng palad ni Aling Melba. Bago umpisa ni Lolo Ruben at Lola Rosaria ang pag-uorasyon. Ipinikit nila pareho ang mga mata. Hawak ni Lolo Ruben ang isang basong naglalaman ng langis. May inusal siyang dasal dahilan upang kumulo ang langis na nasa baso. Habang si Lola Rosaria naman, tanga ng hugis taong tawi-tawi at may ibinubulong din sa hangin mula sa hindi maintindiang lingwahe. Hindi rin kalaunan, tuluyan na silang nakapasok sa teritoryo ni Aling Melba. Sobrang dilim sa lugar na yon. Sa pamamagitan ng kakaibang tunog na ginagawa ni Lolo Ruben, habang nagsasabit siya ng Latin, napalabas niya ang halimaw na yanggaw ng naturang ginang. Ayan na siya, Ruben. Nasa harapan na natin ang yanggaw ni Melba. Nakaposisyon na pareho ang dalawang matanda. Si Lolo Ruben na may hawak na arnis habang si Lola Rosaria ay isang mahabang espada. Kumpara sa yanggaw ng batang nakasagupa ng dalawang matanda kahapon, mas nakakatakot ang yanggaw ni Aling Melba. Kahindik-hindik. Dahil tatlong ulo sa iisang katawan ng itim na ibon na yun. Nang dumi pa ang matayog na mga pakpak ng yanggaw at tumiyaw ito mula sa nakakarinding huni, hudyat na yon upang sumugod sina Lolo Ruben at Lola Rosaria. Sabay na napasigaw pa ang mag-asawa habang tumatakbo pasulong sa halimaw sa loob ni Aling Melba. Tayin ka namin! Napalundag ang dalawang matanda at tangkang tatagpasin ang ulo ng tatlong ibong itim sa iisang katawan nito. Nang pumagaspas ang dalawang pakpak ng yanggaw, nilipad ng sobrang lakas ng hangin ang katawan ng dalawang matanda. Tinangay sila ng alimpuyo ng hangin na nag-ipo-ipo hanggang sa bumalandra sila sa konkretong itim na pader. Napaigik silang pareho sa sakit ng likuran na kaagad ikinabagsak sa lupa ng dalawa. Masyado malakas ang yanggaw na yan, palangga! Dumaing sa sakit ng likuran si Lolo Ruben. Nakapikit ang kaliwang mata niya habang hawak ang balakang. Hindi gid kita makapalapit sa halimaw nga may tatlo ka ulo. Kung walang magagawa ang ating mga sandata, marahil kailangan ko nang gamitin ang aking kapangyarihan. Teka, Rosaria, hindi ka magpadalos-dalos. Isipin muna natin mabuti ang mga hakbang na dapat nating isakatuparan bago tayo kumilos.
Hindi nga tayo makalapit sa Yanggaw. Ano ang luyag ko nga himuon naton? Abe, hintay na lang ba natin na mamatay tayo sa katawan ni Melba? Ganun ba? Matandang gurang? Napaisip si Lolo Ruben. Kung di sila makakalapit sa halimaw na nasa loob ng ginang, papaanong diskarte kaya ang gagawin ng dalawang matanda para masugpo ang napakalakas na Yanggaw na ito? Ilang sandali pa ay biglang may pumitik na ideya sa utak ng albularyo. Ganito, Rosalia. Maghiwalay tayo. Hindi tayo pwedeng sabay na umatake sa Yanggaw. Kailangan malayo tayo sa isa't isa. Ikaw sa kanan at ako naman sa kaliwa. Nang sa gayon maging hati ang atensyon ng tatlong ulo ng ibong itim. Madali nating maanilitong Yanggaw at madali natin silang mapapaslang. Hay-hay ba palangga? Sumang-ayon si Lola Rosaria at natuwa sa naging pahayag ng asawa. Mainam naman at nagagamit mo na yung kokote mo, Ruben. Sabi ko naman sa iyo magtiwala ka lang sa akin. Isa akong pantas na albularyo dito sa ating probinsya sa Iloilo. Pagmamayabang pa niya sa kanyang may bahay. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang mag-asawang mananambal at manggagaway. Lumihis sila ng direksyon sa isa't isa. Pinaikutan nila ang Yanggaw na may 3 ulo. Nag-agawan naman at ayaw magpatalo ng 2 ibon sa ulo kung saan unang sasalakay. Sa kaliwa ba na si Lolo Ruben o sa kanan na si Lola Rosaria? Habang yung pagitnang ulo ng Yanggaw hindi mapakali sa dalawa. Sumipol na ang albularyong si Ruben, hudyat upang salakayin nila pareho ang Yanggaw. Sabay silang napalundag ng mataas at sumakay sa ulo ng magkabilang itim na ibon. Wala namang sinayang na oras si Lola Rosaria at pinugutan yung kanang ulo ng Yanggaw. Habang si Lolo Ruben, sinakal muna ng pamatpat nitong arnis bago malakas na pinalo sa ulo ang kanang ibong itim. Rinig niya ang paglagutok ng buto nito hanggang sa mamatay. Ang natitira na lamang na dapat nilang kalabaning mag-asawa ang panggit ng ulo ng Yanggaw. Wala ka nang kawala ngayon. Katapusan mo na. Hindi, Ruben. Ako nang tatapos. Pupugutan ko na lang naman ang ulong Yanggaw na yan. Giit ni Lola Rosaria. Hindi, Rosalia. Ako na. Hindi nga, Ruben. Ako nasabi. Ako na. Bumalik ka na sa katawan mo. Kaya ko na ito. Ako na nga isa. Binilangan na siya nito bilang maging babala. Pinanlakyan pa siya nito ng 2 matatalim na mga mata. 2, 3. Ano, magbibilangan tayo? Kinagalit mo talaga ako, ha? Abay, namumuro ka na. Ikaw ang namumura. Tumigil sa pagtatalo ang 2 matanda nang marinig nila pareho ang nakakarinding huni ng Yanggaw. Kapwa sila napatakip ng magkabilang tenga. Sobrang sakit ang nililikang tunog ng itim na ibon na yon. Sa pagdilat ng mag-asawa, nadoble ang panlalaki ng kanilang mga mata nang lumitaw ang humigit 10 itim na ibon sa kanilang harapan. Ha? Imposible. Ano na tamo? Nagtawag na ng mga kasama. Hindi ito maaari. Ibig sabihin, hindi lang iisang Yanggaw ang nasa katawan ni Melba. Marami pa. Ruben, may tama ka. Malungkot na wika na matanda. Huli na tayo. Kumalat na sa katawan ni Melba ang mga Yanggaw. Hindi na natin siya maagapan pa. Kung ka doon, Rosaria. Tama ka nang iniisip, Ruben. Wala na tayong ibang magagawa kundi sunugin ng mga Yanggaw na ito. Pero si Melba, hindi natin siya maliligtas. Bumaba ang kurba ng tuyot na labi ni Lola Rosaria. Ikinaluoy ko, Ruben. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Kung di natin sila susunugin, tayong mamamatay dito. Tayong papatayin ng mga Yanggaw na yan. Hinding-hindi na tayo makakalabas ng buhay at makakabalik sa kanya-kanya nating katawan. Hindi na naituloy ng 2 matanda ang pag-uusap nang sabay-sabay na umatake sa kanila ang mga Yanggaw. Walang ibang nagawa sina Lolo Ruben at Lola Rosaria kundi ang matuling tumakbo. Ano na ang desisyon mo, Ruben? Mamamatay tayong 2 dito. Tahimik lang si Lolo Ruben habang nag-iisip ng malalim. Sabi ko naman sa iyo, Rosaria, huwag ka muna magpadalos-dalos. Nagapanungdom ako. Bigyan mo muna ako ng ilang minuto.
Napairap si Lola Rosaria. May inusal itong orasyon dahilan upang yung tangan nitong espada ay naging apoy. Wala na tayong oras, Ruben! Rosaria, untatanan na! Hindi! Wag! Rosaria! Wag! Subalit huli na. Huminto ang matandang manggagaway. Itinusok nito ng buong puwersa ang espadang nag-aapoy at sagad na ibinaon sa lupa. Nakaramdam ng pagkapaso si Lolo Ruben hanggang sa magliyab ang buong teritoryo ni Melba. Napasapo na lamang sa bibigang albularyo habang nakikita niyang sinisilaban ng mga halimaw sa loob ng katawan ng asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Di kalaunan, bumalik na rin sina Lolo Ruben at Lola Rosaria sa realidad. Nag-orasyon na kasi ang matandang manggagaway matapos itong gamitin ang kapangyarihan ng buong lakas upang makabalik silang mag-asawa sa kanya-kanyang katawan. Subalit, paggising nila, rinig na rinig naman ng dalawang matanda ang paghihinagpis ni Kapitan Gimo habang sinisilayan ng asawa nitong si Melba na nagliliyab ang buong katawan. Melba! Hindi! Melba! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nasusunog? Palangga ko! Melba! Melba! Nakakabingi ang pagluluksa na iyon ng kapitan. Naghahari ang sigaw na iyon ng Ginoo sa sagradong balay na iyon ng isang tanyag na albularyo ng Iloilo. Hanggang sa yung papag ay nasamang nasunog at nagmistulang hugis tao ang sahig. Naiwan ng bakas ng pagkasunog sa ginang. Tuluyan na ngang naging abo ang pinakamamahal na asawa ni Kapitan Gimo. Sa puntong yon, di malaman na mag-asawang mananambal at manggagaway ang gagawin. Di nila alam kung ano ang pwede nilang ipaliwanag sa naging kalagayan na yun ni Melba. Nakasalukuyan ng hinihipa ng hangin ang abo nito at unti-unting naglalaho na parang bula. Hanggang sa dahan-dahang lumingon sa kanila si Kapitan Gimo. Tumambad sa mag-asawa ang pagkabalasik ng itsura nito habang may tumutulo pa ring mga luha sa mga mata. Parehong kinabahan sina Lolo Ruben at Lola Rosaria. Anong ginawa niyo sa palangga ko? Binundol ng pagkasindak sina Lolo Ruben at Lola Rosaria ng kapitan. Sobrang pait ang itsura nito gaya ng singpait ng nagdadalamhati nito sa nasawing asawa. Agi mo, huwag ka muna magalit. Magapanghangop kami sang asawa ko. Magpapaliwanag kami. Wala na kamo siyang dapat ipanghangop nga mag-asawa. Malinaw na malinaw sa akin na pinaslang niyo si Melba. Pinatay niyo ang palangga ko! Sa galit ni Teniente Gimo, sinugod nito si Lolo Ruben at akmasanang dadalahungin ng mga matatalim na kuko. Subalit kaagad na napigilan niyo ni Lola Rosaria. Gamit ang tangan nitong tawi-tawi ay naistatwa ang nag-aalburutong kapitan. Hayop kang babae ka! Anong ginawa mo sa akin? Pautal-utal na tanong nito kay Lola Rosaria na ibinibida nito ang hawak na manikang itim na gawa sa dayami. Ginagaway lang naman kita, aswang ka. Sige, subukan mo kaming sugurin. Kung ayaw mong baliin ko yung leeg mo. Sige! Hinawakan ng matandang maggagaway ang ulo ng tawi-tawi. Bumaling naman si Lolo Ruben sa asawa at sinaway ito. Rosaria, hindi mo paghimuain na. Napailing si Lola Rosaria. Kung hindi ko siya papaslangin, Ruben, mas lalo silang dadami. Pasudla lang ako, Ruben. Kapitan natin siya at isa kong matalik na kaibigan. Hindi mo naman siya masisisi kung bakit siya nagagalit sa atin. Dahil sa kagagawa natin namatay si Melba. Hindi pa rin siya pinakinggan ng asawa niyang biyasa sa itim na mahika. Mas lalo lang siyang mag-aamok kapag pinakawalan ko siya sa aking kapangyarihan, Ruben. Kinahanglan naton siyang kasiguruhan. Hindi ka na magpatay, Rosaria. Hindi tayo mamamatay tao. Magkagamot tayo. Kaya pwede ba? Itigil mo na yan. Mas lalong binundol ng kaba si Lolo Ruben nang hindi mangimi ang kanyang matandang may bahay at itutuloy ang balak sa tawi-tawi na kontrolado ng itim na kapangyarihan ni Lola Rosaria. Akma na sanang babaliin noon ang ulo ng tawi-tawi nang hindi naman ito maigalaw ang ugat na kamay. Umuusal na rin pala ng dasalang tanyag na albularyo ng Iloilo. Pakawalan mo ako, Ruben.
Huwag mo akong pigilan sa aking gagawin. Sinasabi ko sa'yo. Imbis na pakinggan si Lola Rosaria, mas pinaigting pa niya ang pagdarasal. Aray ka, Ruben! Ang kamay ka! Unti-unti na nitong nabibitiwan ng hawak na tawi-tawi. Nang malaglag ang hugis taong manika na yari sa dayami, nakakawala na rin si Kapitan Gimo sa kapangyarihan ni Lola Rosaria. Napalog ito sa sobrang hapo. Hindi pa rin nabubura sa itsura nito ang galit. Ininto na rin ni Lolo Ruben ang pag-uurasyon matapos siyang mapigilan si Lola Rosaria sa binabalak. Matapos noon, binalingan naman niya si Teniente Gimo. Patawarin mo kami, Gimo. Aminado kami kasalanan namin. Hindi namin nailigtas ang palangga mo. Pero kung hindi namin pinatay ang mga yanggaw na yon, baka naman kami ang mamatay ni Rosaria. Kaya sana patiwalaan mo kami na aksidente ang lahat ng maghilom ka, Gimo! Matikas na tumayo ang kapitan. Madilim ang aura nito na nagpasindak sa mag-asawa. Pinatay niyo pa rin si Melba. Magbabayad kayo sa ginawa niya sa asawa ko. Sisigilin ko kayo sa pagkamatay ng palangga ko. At babalik ako upang patayin kayong dalawa. Magkabalo ako! Mabilis na pumulas ng takbo si Kapitan Gimo palabas sa bahay nila Lolo Ruben at Lola Rosaria. Batid ng Ginoo na wala itong kalaban-laban sa dalawang matandang may kapangyarihang mananambal at manggagayaw. Lumikas ito upang makatiyak sa kaligtasan sa mag-asawa. Saglit, Gimo! Bumalik ka rito! Patawarin mo kami! Pasayloa kami! Pasayloa! Hayaan mo na siya, Ruben. Pigil sa kanya ni Lola Rosaria. Binulag na ng galit si Gimo. Wala na siyang ibang pakikinggan kundi ang sarili niya at ang nais na magiganti para sa atin. Kasalanan natin to, Rosaria. Sala naton. Sana hindi na natin pinasok ang katawan ni Melba. Kasalanan pa ba natin kung nagmalasakit lang naman tayong pagalingin ng asawa ni Kapitan para maging normal na tao? Pero hindi, Rosaria. Mali ito. Mali ang ginawa mo. Ha? Mali? Napamaang si Lola Rosaria. Anong mali ko, Ruben? Ano? Dapat hinayaan na lang natin ang mga yanggaw na sasalakay sa atin. Bumalik na lang sana tayo kagad sa kanya-kanya nating katawan. Kaysa naman napatay natin si Melba. May himig na paninisi niya sa asawang manggagayaw. Kaya naman natin yun Pero mas pinili mo pa rin gamitin ang kapangyarihan mo para paslangin ang mga yanggaw. Nadamay maski ang hiram na katawan ng asawa ni Kapitan. At kasalanan ko pa talaga? Pinipigilan kita doon, Rosaria. Pero ikaw itong nagbingi-bigihan. Luyag mo gitpat yun si Melba. Maghilom ka na, Ben. Paggalit na tigil nito sa kanya. Wala na tayong takas nung nasa katawan tayo ni Melba. Kaya iisa lang ang naisip kong paraan kundi gamitin ko ang kapangyarihan ko. Mas pinili mo pa rin paslangin ng mga yanggaw kahit alam mong mapapatay mo si Melba. Ginusto mo yon, Rosaria. Nakapatay ka pa rin. Naputol ang susunod na sasabihin ni Lolo Ruben nang patigilin siya ng isang malakas na sampal ni Lola Rosaria. Hayop ka! Wala kang pinagkaiba sa mga halimaw na aswang na umaaligid sa atin gabi-gabi. Sa halip na kampihan mo ang sarili mong asawa, mas iniisip mo pa ang may dugong aswang na yon. Walang dugong aswang si Melba. Maski sige mo, biktima lang sila ng pagkahawa ng aswang. Bakit ba yan ang iginigiit mo sa akin, ha? Aswang pa rin sila at lahat sila ay dapat lang namamatay. Maubos nawa silang lahat. Hindi na niya pinantayan ang galit ng asawa. Sinubukan niya itong kausapin ng mahinahon. Rosaria, paghinay ka. Wala kang dapat ay kagalit. Bakit hindi ako mag-agalit? Sinisisi mo na ako. Ang gusto ko lang naman, kausapin natin si Gimo. Magpakumbaba ka sa kanya. Humingi ka ng tawad. Tayo. Makailang beses na pumaling ng kaliwat kanan ng ulo na matanda. Wala na. Magiganti na ang aswang na yun sa atin. Hindi siya papayag na hindi magkaroon ng hustisyang pagkamatay ni Melba. Papaslangin niya tayong dalawa. Dapat kanina hindi mo na ako pinigilan
Ginasiling ko na sa imo, Ruben. Babalikan niya tayo. Kilala ko si Gimo. Hindi niya. Yun ang buo mong akala. Di mo na siya kilalang magalit. Napayuko na lamang si Lolo Ruben habang sinisimula na pagnilayan ng mga sinabi ng matandang manggagayaw. Tatanggalin ko ang gabay na ibinigay mo kay Kapitan Gimo. May masama akong kutob na papasok yun dito sa balay natin para patayin tayo habang tulog. Hindi ako papayag na makapasok ang aswang na yon sa sagradong lugar na ito ng ganon-ganon na lamang. Kaya oras na maalis ang gabay sa aswang na yon, di na yon makakapasok pa dito. Asahan mo nang magbabago nyo na ang halimaw ang matalik mong kaibigan gabi-gabi. Desidido na ang manggagayo na si Lola Rosaria. Si Lolo Ruben naman, di na napigilan ng asawa habang sinisimulan ng orasyon upang matanggal ang ibinigay niyang gabay o proteksyon sa matalik na kapitang kaibigan. Mula nang matagumpay na nagawa ni Lola Rosaria ang pagtanggal sa gabay ni Lolo Ruben kay Teniente Gimo, nag-umpisa ng manlamig ang pakikitungo niya sa may bahay. Humigit 1 linggo ang lumipas na hindi niya gaanong nakakausap ang asawa matapos ang nangyaring insidente sa pagkamatay ng asawa ni Kapitan Gimo. Nagdrama na sa kanya si Lola Rosaria. Kung hindi raw niya ito papansinin, wala itong gagawin kundi lumikas na lang siya doon sa baryo ng Tigong. Ikaw ang bahala, Rosaria. Total, matanda ka na. Hindi mo na ako kailangan. Hanggang kailan mo ako titiisin, Ruben? Akala ko ba sabay nating tutulungan ang mga kababaryo natin? Pero bakit nag-iba na ang ugali mo? Ibang-iba sa una nga, Ruben, nga kilala ko. Hindi na ikaw yan. Bakit? Ikaw ba, Rosaria? Hindi ka nagbago? Buwelta niya kay Lola Rosaria na kinatamemi nito. Akala ko naman, mabuti kang manggagaway. Akala ko naman, ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para parusahan ang mga masasama. Pero, bakit pati inosente? Hindi nadamay mo? Pagtatalunan pa ba natin ito? Pwede ba? Sa'yo na rin naman ang galing. Sinimulan mo, tatapusin natin. Tila yata nag-iba ang ihip ng hangin. Malalim na napabuntungin nga si Lola Rosaria. Ang gusto ko lang naman ay makausap tayo. Kakausapin lang kita kapag humingi ka na ng tawad kay Gimo. Binalingan niya ang asawa at tinitigan ng mata sa mata. Kapag natuto ka na kung paano hindi ituring lahat ng masama ang aswang, Pero Ruben, wala na tayong dapat pag-usapan, Rosaria. Gawin mo na lang ang ipinapakiusap ko sa iyo. Nilinis na ni Lolo Ruben ang 2 maruruming mga sanggol na naglaro sa ebak. Hindi niya mawari kung ano ang pangalan ng kambal. Wala kasing mahanap ang matanda sa mga pinaslang nitong mga magulang o kahit anuman lang pagkakakilanlan ng mga ito. Kaya pagkalibing ng mga magulang ng kambal, ang matandang albularyo na ang nagpangalan sa 2 niyang inampon. Ini! Doro! Nasaan na ba kayo mga bata kayo? Otto na ari! Ari na kamo mga bata, oh! Kakamot-kamot ang ulo ni Lolo Ruben sa panot niyang ulo habang sinisipat ang kanyang paningin kung saan matatagpuan ng 2 binata sa liblib na kagubatang yon ng Baryo San Joaquin. Matuloy na lumipas ang mga araw, 17 taon na ang nakaraan. Matapos ang malagim na trahedyang sinapit ng mga taga-baryo ng Tigong, lumipat na sina Lolo Ruben kasama ang kambal na lalaking kinupkup niya sa Baryo San Joaquin. Abandonado na ang baryo ng Tigong noon at ginawa ng libingan ng mga nasawi, dulot ng pagpaslang ng mga wakwak. Matapos ang masaklap na pangyayaring yon, sinubukang kalimutan ni Lolo Ruben ang baryong kinilala niya bilang malakas na tagapangalaga ng mga nasasakupan. Itinuring siyang tagapagligtas ng Baryo Tigong pero sa huli, siya rin pala ang magpapahamak sa mga ito. Ayaw na rin talagang balikan ni Lolo Ruben ang tungkol sa Baryo Tigong dahil sinisisi niya lang ang sarili sa nangyari. Naging parang normal na matanda na lamang si Lolo Ruben sa San Joaquin.
Hindi na rin niya ginagamot ang mga nandun. Ginamit niya ang kanyang mga nalalaman upang ikubli ang kanyang katauhan. Nang sa gayon, walang makakakilala sa kanya bilang si Lolo Ruben, na isang tanyag na mananambal sa probinsya ng Iloilo. Ibig niya kasing itago ang kanyang pagkakakilanlan nang sa gayon hindi maghinala ang mga wakwak na nandun siya sa baryong yun. Nagkukubli din kasi siya sa liblib na kagubatan ng San Joaquin upang magpalakas at matalo ang lahat ng mga wakwak na pumatay sa kanyang kababaryo sa Tigum. Kasama na rin doon ng kanyang asawang si Lola Rosaria. Patuloy niya rin ginagamit ang kanyang nalalaman sa pananambal upang matagpuan ang kinaroroonan ng mortal niyang kaaway na si Tiniente Gimo, na pumaslang sa kanyang pinakamamahal na palangga. Subalit sa huli, nabigo lamang siya at hindi yun natuntun ng kanyang kapangyarihan. Dahil doon, mas pinagtuunan na lamang ni Lolo Ruben ng pansin na alagaan ng kambal na magkapatid na sina Ini at Doro. Kahit na panay ututi ng dalawa, buhat pa noong mga sanggol pa lamang ito. Kaya kahit sa paglaki, daladala yon ng mga binata na ngayon. Hindi alam na matanda kung bakit palaging umuutot ang kambal, pero sa palagay niya, baka ipinaglihi ng mga magulang sa kamuting kahoy. Mahilig kasi sina Ini at Doro na kumain ng kamuting kahoy, kaya palaging naglalabas ng masamang amoy. Para kay Lolo Ruben, ang kambal pa lang na sina Ini at Doro ay sapat na. Dahil rin sa magkapatid na kambal, ay naiibsan ang lungkot na matanda sa pagkamatay ng kanyang asawang si Lola Rosaria. Nabura na rin sa isip niya noon ang minsan ng paghiganti at hindi nahanapin pa si Kapitan Gimo na pumaslang sa kanyang palangga. Subalit, nandun pa rin ang paghahangad ng puso ni Lolo Ruben na sa oras na matagpuan niya ang dati niyang matalik na kaibigan, hindi siya mag-alinlangang paslangin ang naturang kapitan. Talagang mga batang ito, mga gaik, oo. Ilang beses ko bang sasabihin sa kanila na huwag mapupunta sa ilog ng San Joaquin? Baka sila mapaglaruan ng mga nuno. Ay, naku naman. Nabiyayaan nga ako ng mga itinuturing kong mga apo pero mga suwail naman. Ay, nako. Kanina patawag ng tawag si Lolo Ruben sa pangalan ng kambal. Ngunit bigo siya na sagutin ng mga ito. Ibig lang kasing sabihin noon, lumabas ang dalawa ron sa gubat. At hinala niya, nagtungo na naman ito sa ilog ng San Joaquin na pinaniniwala ang may mga duwending puti na nagbibigay swerte sa kung sino mang makahuli sa kakarampot na mahiwagang nilalang. Etong mga batang to, kung aling nagsilakihan, siya ang hirap-hirap hagilapin. Ay, gano'n na nga siguro kapag lumalaki na. Mas lalo na silang nakakalayo. Dati-dati naman na mga paslit pa sila. Dito lang sa tapat ng balay ko ang mga iyon lumalayo. Hindi na sila dapat magdako para madaling masabihan. Ini! Tara! Taon na! Ay nako, bahala nga kayo dyan. Mas lalo lang akong tatanda sa inyo eh. Papasok na sana si Lolo Ruben sa sagradong balay na niyari niyang mag-isa sa pinagtagpi-tagping kawayan nang tawagin siya ni Ini at Doro. Lolo Ruben, sandali lang po. Hindi nyo anay isira ang pirtahan. Nandito na po kami. Magkaon na ba, Lalo? Gutom na po kami. Napalingon na ang matanda na bakasang iritable sa muka. Kayong mga bata kayo ha? Ako'y alalang-alala sa inyo. Kamuntikan ko na namang gamitin ng pagiging mananambal ko para lang malaman kung saan kayo nagpunta. Hanggat maaari, ayoko nang gamitin yun dahil... ay basta, kayong dalawa ha? Di na naman kamuhalin. Nagkatinginan ng kambal habang hinahabol pa rin ang hininga. Tumatagaktak ang kani-kanilang pawi sa sobrang pagod. Para bang hinabol sila ng kung anumang nilalang. Tapatin nyo nga ako mga apo. Siguradong nagpunta na naman kayo sa ilog ng San Joaquin, ano? Hinanap nyo na naman yung mga puting duwende.
Ay nako, sinasabi ko na sa inyo. Kapag kayo talaga pinaglaruan ng ibang mga duwende doon, baka pagsisihan nyo. Lalaki ang mga pututoy nyo. Ginasiling ko na sa inyo. Lolo, hindi po kami nagpunta doon ngayon. Direktang pagtatapat ni Doro sa kanilang lolo. Opo, basta po, mahabang kwento po, lolo. Gutom na po kami, kaon na kita. Ay, pep. Papasok na sana si Ini sa bahay, ngunit sumenya si Lolo Ruben. Diya ka lang, Ini. Sasabihin ng kapatid mong si Doro. Aba, Tumingin ng masama si Ini kay Doro. Huwag mo na kasing sabihin, Doro. Bayan, gutom na ako eh. Mapataas lang. Kaso, Ini, inumpisahan ko na eh. Kailangan kong tapusin. narinig mo sinabi ng kapatid mo, Ini. Nasimulan na niya, tatapusin niya. Di ba? Yan ang biling ko sa inyong kambal. Kaya ng sabi ng Lola Rosaria nyo, ang mga dapat na sinisimulan kailangan tapusin. At huwag kayo magsisinungaling ha. Mauhuli ko kayo sa bibig. Sige na, Doro, mag-istorya ka na. Mas lalo tuloy hindi maganda ang pagkakatimpla ng itsura ni Ini. Ay nako, ako naman kasi Doro eh. Mayayari na naman tayo nito eh. Hindi pinansin ni Doro ang kambal nitong kapatid na si Ini. Bagkus ay napabuntong hininga muna ang binata bago maghain ng pahayag sa matanda. Kasi po itong si Ini, sabi niya, magpunta po kami sa mataas na puno ng maiwagang kamatsili sa dulo po nitong kagubatan. May sabi-sabi po kasing may nagtatago doon na tikbalang. Kaya para po malaman po namin, pumunta po kami sa... Ano? Pumunta kayo sa puno ng kamatsili? Saan nyo nasagap na merong ganyan ha? Lumabas ba kayo sa gubat na ito? Di ba kabilin-bilin ako naman sa inyo na huwag kayong lalabas ng gubat na ito at pupunta ng bayan na wala akong paintulot? Mga gahigid sang ulo ninyo. hindi naman po ko ang pasinuno nito eh. Si Ini po. Turo ni Doro sa kapatid. Itinanggi naman agad yun ni Ini. Ako? Hindi po, Lolo. Si Doro po nagsabi na pumunta kaming bayan para po mambabae. Oy, Ini. Usapan lang sa puno ng kamatsili. Bakit napunta agad sa babae? Ikaw ang umahakag sa akin dyan sa mga kalokohan mo eh. Aminin mo na. Bakit ako yung nilalaglag mo? Deya mo rin yun ah. Gusto mo pa nga pumunta sa lihim na kuweba ng San Joaquin eh. Para alamin kung may nakatirang kapre doon. Aba, inasa mo talaga sa akin ang kalokohan mo ah. Siyempre, kambal tayo. Damay-damay na tayong dalawa. Ay, ano ba kayong dalawa? Pag-inay ka mo. Tama na. Nabulabog ang mga ibong maya sa kagubatang yun sa Barrio San Joaquin sa lakas at pag-alingaw-ngaw ng boses ni Lolo Ruben upang sawayin ng kambal. Napamaang sina Ini at Doro, saka matamang napatingin sa matanda. Turuan kayo ng turuan, parehas naman kayong dalawang may kasalanan. Puro kasi kayo pagbubulakbol eh. Kung tinutulungan nyo sana akong magbungkal ng lupa at magbalat ng kamuting kahoy, mas lalo tayo mapapabilis sa ating ginagawa. Di ba, eto naman ang gusto nyong magkapatid, kamuting kahoy, paborito nyo kainin. Kaya nga, ang baho-baho ng mga utot nyong kambal kayo eh. Ala, si Lolo. Kala mo siya hindi umuutot. Umuutot ako pero hindi gaya ng sa inyo. Ang lalakas magpasabog. Kaya siguro ligtas tayo palagi sa mga panganib na hayop dito sa kagubatan eh. Pantaboy sa mga mababangis na hayop gaya ng ahas, tigre at leon. Yang kakaibang mga amoy ninyo. Lolo, ayaw mo nun? Kay pambira kaming kakayaan? Dapat nga pinagmamalaki nyo kaming dalawa eh. Ni Ini. Inakbayan pa ni Doro si Ini at malokong pareho ng umiti. Ay sos, may pagmamalaki pa yung pagkaututin ninyo. Mas lalo lang lalayo sa inyo mga babaeng matitipuhan kayo eh. Ang gagandang lalaki nyo pa naman. Pero wag ka, Lolo. Natakasan po namin ng tikbalang na nagbabantay ng puno ng kamatsili na umabol sa amin. Dahil po, initutan namin sila ni Doro. Di ba, Doro? Napapailamos na lamang sa kulubot ng mukha si Lolo Ruben
Ay nako, sige. Ipagyabang niyo pa yung pagiging ututin yung magkapatid kayo. Tingnan lang natin kung lalapitan pa kayo ng mga tao. Lolo, kayo nga Di nyo nga kami pinapalapit sa mga tao Aba, nabibiloso mo ka pang bata ka. Lolo Ruben, may punto po si Doro. Bakit po ba ayaw nyo kaming makihalubilo sa mga taga San Joaquin? Oo na, alam po naming may pagkaututin po kami. Pero di na po kami bata para pagbawalan nyo. Malaki na po kami, mga binata na. Kapag sinabi kong bawal, bawal ha. Tapos! Nasindak namang pareho sina Ini at Doro sa mala otoridad na boses ni Lolo Ruben. Sige na, tulad na kamo duha. Naghanda ako ng kamuting kahoy sa loob. Mainit-init pa yan. Kailang ulit kong sinalang sa ulingan. Kasi kanina ko pa kayo tinatawag Magtiis kayo sa lamog. Hindi na inurirat ng dalawang binatang kambal si Lolo Ruben. Sumunod na lamang ang mga ito upang hindi sila pagalitan ng bugnuting matanda. Tahimik na kumakain ang magkapatid nang malakas at sabay na umutot ang magkapatid. Nakatakip na agad si Lolo Ruben ang panyo sa bibig nito. Inaasahan na niya na mangyayari yon pero nasanay na rin siya sa amoy ng dalawa. Naatim na yon na matanda ng paunti-unti. Ayan, sige. Ilabas nyo ng ilabas yan. Pero mamaya kapag natutulog na tayo huwag kayo magpapasabog para di ako mapuyat sa amoy nyong dalawa. Maaga tayo bukas magbubungkal ng lupa para maghango ng mga kamuting kahoy. Lolo, ano pong gagawin natin sa mga kamuting kahoy na mahango po natin? Nagbuga ng mahabang hininga si Lolo Ruben bago may sinabi. Hindi titinda natin. Tutulungan nyo na ako magtinda sa bayan. Bumakas naman sa pagmumukha ng kambal ang labis na pagkasabik at galak. Talaga po, Lo? Inauyon-an nyo na bala kami mag-adto sa Banwasang San Roque? Makakalibot na kami ni Ini? Ay, nakasama ko. Giit ng matanda sa dalawang binata. Sasamahan nyo akong magkapatid na maglako ng mga kamuting kahoy. Kailangan na natin ng salapi ngayon para makabili ng mga kakailanganin natin. Hindi lang puro kamuting kahoy o mga gulay o prutas na napipitas ang laman ng ating tiyan. Dapat may iba pa. Damugid nga pasalamat, Lolo Ruben. Nagiging maluwag na po kayo sa amin ni Doro. At nangangako din po kami na pipigilan po namin ang utot namin kapag nasa marami na po kami mga tao. Pangako na, Ina. Opo, ilalabas lang po namin ang aming masamang hangin kapag malayo-layo na po kami sa kanila. Yan, tama yan. Matuto kayong pigilan ng hangin sa loob ninyo. Baka wala na tayong mabenta kung sakali niyan pag kayo'y utot ng utot. Nakakailang minuto pa lamang ang nakakalipas pagkatapos kumain ng magkapatid na mga kamuting kahoy. Nagpasabog na sila ng amoy. Halos hinimatay si Lolo Ruben sa amoy noon kaya lumabas muna siya ng sagradong balay. Nag-unahan naman din sa palikunan sina Ini at Doro dahil nakakaramdam na ng tawag ng kalikasan. Dinig na dinig ng matanda ang malalakas na pag-iri ng dalawa. Nasisiguro niyang sabay na nanganak ang kambal at magkatalikuran na nakasahod ang butas ng puwet sa kalahati ng kubeta. Napapailing na lamang noon si Lolo Ruben. Ay, kung bakit ba naman kasi kambal pa ang ibinigay sa akin? Ayan, kambal tuloy na problema at komisyon ang nararanasan ko ngayon. Nako, at napakabantot pa. Habang hinihintay na makatapos ang kambal sa loob ng palikuran, may narinig si Lolo Ruben na pagkaluskos ng kung ano sa paligid. Mailap siyang napaangat ng ulo. Hinagilap niya ng paningin kung nasaan bahagi ng madilim na bahagi ng gubat na yon nagmumula ang kaluskos. Mabilis siyang napabaling sa kanan nang doon nagmumula ang weirdong ingay. May namataan siyang mapupulang paris ng mga mata sa kadiliman. Naglakad siya patungo doon, subalit mailap din ang mga iyon na naglaho na parang bula. Sino kaya? Imposible na bang masundan ako ng mga wakwak dito?
May mga ibinaon akong anting-anting sa bahay na ito ha. Hindi matatagpuan ng mga kampon sa dilim kung saan kami naroroon. Maliban kasi sa taglay na proteksyon ng mga anting-anting na plinanta ni Lolo Ruben sa ilalim ng lupa sa bahay na niyari niya noon, may kakayahan din yun na maging invisible o hindi nakikita ang lugar na yon. Hindi rin maaamoy yun ng mga aswang. Kung kaya nagtataka ang matanda dahil sa 3 sunod-sunod na araw para bang may tumitik-tik sa pamamahay niya kasama ng mga apo niyang kambal. Kailangan ko pa sigurong gumawa pa ng maraming kabal para hindi ito matunton ng mga wakwak. Ay, lumalakas na ang puwersa ni Gimo. Kailangan ko na rin sanayin ang kambal na ito upang matalo siya. Hindi ako papayag na ang kapitan na yon ang unang tutugi sa akin. Pumasok na si Lolo Ruben nang masigurado na niyang hindi na niya nararamdaman ang mga alagad ng dilim na nagmamanman sa kanya sa paligid. Bukas na bukas din, ipinagtapat na ng matanda sa kambal ang buong katotohanan na nangyari sa kanila, kung saan niya natagpuan ng mga ito sa baryo ng Tigom. Hindi pa lang sumisikat ang araw, ginising na ni Lolo Ruben ang kambal. 4:00 pa lang yun ng umaga pero nagrereklamo na ang magkapatid kung bakit maagang nang istorbo ang matanda. Huwag na kayo magreklamo dyan. Tumayo na kayo. Marami tayong hahanguin na kamoting kahoy sa gitna ng kagubatang ito. Dali na. Kadalom-dalom. Batugan. May pagkamot pa ng ulo sina Ini at Doro. Ayan. Sinimot nyo kasi yung kamoting kahoy sa malaking kaldero. Di man lang kayo nagtira ng para sa akin. Yan ang napapalanin niya. Ano? Sumakitan tiyan ninyo, no? Mga dambuhong to. Lolo, kaaga-agang ingay-ingay. Samba ko lang itsura ni Ini. Ganon din si Doro na hihikab-hikab pa. Inaantok pa po kami. Bakit sobra po yata na gisingin niyo pa kami ni Ini? Ano bala mga himuon namon? Dapat po ba na makalimandang piraso tayo na kamoting kahoy ngayon? Magkasabay pang nagikab ang magkapatid at saka nag-amuyan ng mga hininga. Pinapabago ko kayo ng maaga kasi kailangan yung mahanap ang mutya, ang inyong kasipagan. Kababatugan nyo. Paano kayo asensyon yan? Lolo naman, di naman po kami nakapag-aral eh. Kaya nga magbanat kayo ng buto nyo para di kayo magmukhang mangmang sa mga taga San Roque. Taging diskarte na lamang ang may tuturo ko sa inyo. Saan naman po kami didiskarte, Lo? Para po ba makahanap ng trabaho? Tutulong na lang kami sa inyo ni Doro na mamuhay dito. Ay, hindi yan pwede. Dapat magsilbi kayong ehemplo kung sakali bang kayo ang pumalit sa akin bilang albularyo. Natigil sa pag-iinat sina Ini at Doro. Marahan nilang tiningnan si Lolo Ruben sa kanyang sinabi ng huli. Albularyo? Isa po kayong albularyo, Lo? Tumango naman si Lolo Ruben. Ibig po bang sabihin nito, marunong po kayo manggamot? At magtawas po? Pumangalawang tango ang matanda. Kung ganun, bakit hindi niyo po sinabi sa amin ito ni Doro noon? Oo nga po. Bakit ngayon yun lang po sa amin ito sinasabi ni Ini? Magkasabay pang nagsambit ang kambal na nagtanong kung bakit siya naglihim sa kambal. Nag-ipon muna ng hangin sa baga matandang albularyo at saka sumagot. Gusto ko lang kayong proteksyonan. Proteksyonan? Para saan? Kanino? Mahabang kwento. Basta, mamaya ko na i-istorya sa inyo. Sa ngayon, huwag na kayong tanong ng tanong. Maaptan pa kita sang kahayag. Kailangan natin makarami ng kamoting kahoy ngayon. Tara na! Ngunit makulit ang kambal. Gusto talaga nilang malaman ang buong katotohanan. Hindi po kami sasama sa inyo hanggat hindi po nyo sinasabi sa amin kung anong totoo. Oo nga po, alam po namin na may tinatago kayo sa amin. Bakit po pala tayo sa liblib ng lugar ng San Roque dito tayo nakatira? Kung pwede naman tayong tumira sa may bayan, kung saan maraming tao. Totoo,
Ayaw niyo po ba na may makasalamuha tayo doon na iba? Ano po ba ang sikreto niyo, Lo? Amin na bala na magpangayos ang kamatuuran ni Ini.